Amen. God bless for everyone. You may all be seated. Good morning to our church. So good morning to God is able. My name is Sister Ella. Like I always say, my name is Sister Ella. I am Pastor Jeff's wife. So welcome po sa ating church. So, na-miss ba natin ang isa't isa? Diba? 2 weeks tayong hindi nakita-kita, no? So, everyone, appear mo nga lang yung katabi mo. Sabi mo, na-miss kita. Long time no see. Amen. So, ayan, no? So, nakakamiss po na makasama natin ang bawat isa, no? So, right now, we're going to continue with our series, God's Loyalty. Ayan. So, sabihin mo ulit sa katabi mo, dahil na-miss ko, makinig physically, wag mo akong guguluhin. Wag muna tayong mamaya na tayong magchikahan. Okay? Mamaya na tayong mag-catch up, mag-listen muna tayo to the Word of God. Okay, so, I hope na komportable po tayo sa ating mga upuan at meron po tayong mga, you are free to take your notes. Because note takers are history makers. So, para po sa ating mga ministry questions. Para may insight din tayo pag nag-share tayo sa ating mga life groups and sa ating mga kaibigan. Ayan. So, we are continuing with our series. Sabi ko nga po, I entitled this message, Loyalty, a Commitment That Transforms. Yan. So, today I would like us to study about the life of Ruth. Sino dito kakilala niyo si Ruth? Si Maring Ruth. So, pag-aaral natin ang loyalty ni Ruth and how Ruth's loyalty to Naomi in-honor yun ni God. Diba? Remember from our past weeks, how God is loyal to His people. So today, I want us to dive into the story of Ruth. So along the way, I will introduce the 3 qualities that made Ruth usable by God. And pwede din po natin yun i-impart sa ating mga buhay. Amen? So before we begin, may I invite everyone to tayo po muna tayo ulit. Para may konting exercise, baka yung iba inaantok na. So tayo po muna tayo ulit. So I invite everyone to open their scripture in the book of Ruth. So naka-flash naman po yan sa screen. So basahin po natin our opening scripture, Ruth chapter 1, verses 15 to 17. 1 to 3. Naomi said, "Look, your sister-in-law is going back home to live with her own people and God's. Go with her." But Ruth said, "Don't force me to leave you. Don't make me go home. Where you go, I go, and where you live, I live. Your people are my people. Your God is my God. Where you die, I'll die. And that's where I'll be buried. So help me, God." And not even death itself is going to come between us. God bless the reading of His Word. Tayo po ay sumandaling manalangin ulit. Maraming salamat nga po, Diyos Ama, sa pagbabasa ng iyong salita, Lord. Sa umaga nga po na to, Lord, prepare our hearts and our minds to listen to your word, Lord God. Ano man nga, Panginoon, yung mga distractions, Lord God, tanggalin niyo nga po to, Panginoon, para makapakinig nga po kami, Lord, ng maayos, Lord God. At ano man nga po, Lord, yung i-reveal mo mga Panginoon sa amin ngayon is ma-receive nga po namin to ng buong puso, Panginoon. At Lord, bless our time together. We just want to honor you. In Jesus' mighty name I pray. Amen. So makakaupo na po ang lahat. Amen. So ano nga ba ang loyalty? So recap lang tayo, kasi hindi tayo nakita-kita ng 2 linggo. So ano ba ang loyalty? So loyalty is a steadfast commitment to someone or something, even in the face of challenges or temptations to abandon that commitment. So, sino dito may kilala kang loyal? True Orange. Royal pala yun. Loyal, no? Diba? Yung loyalty, kailangan natin to sa ating buhay. Kahit saan pa, romantic relationship, even sa family. So kahit saan, applicable po ang loyalty, diba? Meron nga sa school, kapag sa school, sa amin kasi sa school, muntik na ako makakuha ng loyalty award. Kaya lang umalis na kami. So pag high school ka, doon ka nag-aaral, hanggang college, makagraduate ka, makakakuha ka doon ng medal for loyalty award. Diba? Yung mga ganun, loyalty award. So kailangan natin ng loyalty sa buhay natin.
So before we elaborate on the passage na binasa natin kanina, I would just want to start from the beginning of Ruth. So kung meron po kayong mga Bible, kasi hindi ko po nilagay dyan si Ruth sa screen, pwede po tayo mag-open sa Ruth chapter 1. So, etong book ng Ruth, kapag pinag-aralan po natin siya, kapag talagang pinag-aralan natin siya, ito yung isa sa mga libro, bukod sa Esther, na pinangalan sa babae. Meron po dalawang, sa Bible natin, meron pong dalawang book na pinangalan sa babae. Isa po doon si Ruth. And si Ruth, kapag pinag-aralan pa talaga natin siya, wala kang makikita doon na may miraculous na ginawa si Jesus. Diyan yung sa book na yan. Nor do you see one single word given directly by God. But that doesn't mean that God is not working. Di ba po? So ayun po yung itatry na i-prove that the ordinary people and ordinary circumstances, God's invisible hand is maneuvering. Kumikilos po ang Lord. No? So Ruth is actually one of the great books to study. So kung interested kayo sa history, kasi meron din siyang romance, and makikita po natin dyan yung providence ng Lord. So let me read chapter 1. So ang title po dito, chapter 1, is Elimelech moves his family to Moab. In the days when the judges ruled Israel, a severe famine came upon the land. So a man from Bethlehem in Judah left his home and went to live in the country of Moab, taking his wife and 2 sons with him. The man's name was Elimelech, and his wife was Naomi. Their 2 sons were Mahlon and Chilion. They were Ephrathites from Bethlehem in the land of Judah, and when they reached Moab, they settled there. So, dun po muna ako magpo-pause, no? So, eto pong book ng Ruth is nangyari siya sa time ng Judges. Where the people are, di ba, pag binasa po natin yung book ng Judges, mababasa po natin doon na yung mga tao, they made everything right in their own eyes. Kung ano yung tama sa mata nila, yun yung gagawin nila. And at that time, wala pong king ang Israel. Wala pang king ang mga Israelita. So itong si Elimelech, dinala niya ang kanyang pamilya. Kasi nga, merong famine, di ba? Pero ano ba yung looking back sa Exodus, di ba? Saan ba pinapupunta ng Lord ang mga Israelita? Sa Promised Land. Ano bang meron sa Promised Land? A land flowing with milk and honey. So parang may contradiction, ano? They were in the land of milk and honey, pero bakit may famine? Bakit ba? Kasi nga, yun yung indication na God is disciplining His children, Israel. Diba? So now to experience a famine is like a contradiction. No? But, yun nga, sabi ko nga po na this famine is indicating a possibility of God disciplining His children. Kasi nga ginagawa nila lahat ng kung ano ang tama sa mata nila. So talagang, ang nangyari sa Judges, talagang meron talagang, yung Israel talagang blatant rebellion ang ginagawa nila. Everyone was doing good or right in their own eyes. So itong si Elimelech, binitbit niya ang kanyang pamilya. Diba? Nag-migrate sila. They crossed the Jordan River where he's not supposed to be. He's not supposed to do. Nag-cross sila doon. So sabi nga doon sa verse 3 na they settled there. So, we see kapag nagbabasa po tayo ng Bible na kapag ang Lord hindi ka in-instructan na pumunta sa isang lugar, what's gonna happen? 'Di ba? Everything will go south. 'Di ba? So itong si Elimelech, dahil nga walang king sa lugar nila and walang may famine, so nasa isip niya, I'm gonna provide. Ano pong ginagawa ng mga tatay, 'di ba? Nagpo-provide. So, meron pong magandang motibo. Diba? Merong magandang motibo, but even the good motives can lead us to sin. So, si Elimelech, hindi niya alam, nagkakasala pala siya, moving his family away from that famine. Bakit ba umalis sila doon? Kasi ayaw nilang mamatay. Diba? Kapag may tagutom, may kamatayan, diba? Ayaw nilang mamatay, ayaw nilang magkaroon ng paghihirap. So, pinakap niya ang kanyang pamilya, pumunta sila sa Moab. So, dinala niya ang pamilya na doon.
And makikita po natin dito, no? 'Di ba, in Genesis, si Abraham, nung si Abraham, tinawag siya ni Lord, pumunta ka dito. May instruction. Even si Jacob, nung pupunta sila ng kay Joseph, gusto niya makita si Joseph, 'di ba? God comforted him, sabi sa kanya, okay lang, it's okay, you can go. 'Di ba? Pero dito, sa chapter 1, walang instruction na Elimelech, dalhin mo yung pamilya mo, pumunta ka sa Moab. Walang instruction. So maybe at times, 'di ba? Iniisip natin, ay, pupunta ako sa isang lugar na 'to. Pero minsan hindi natin natanong kay Lord, kung, Lord, are you guiding me to go to this place? So, sometimes difficult situation and discomfort have made a lot of professing Christians, di ba, do that and the same decisions. So, I'm going to make a detour on my loyalty on God. Kapag okay na to, tsaka na lang ako babalik sa Lord. Di ba, magdi-detour muna ako. Alam naman ni Lord how loyal I am. Loyal na loyal, no? So, does anybody know what the name Elimelech means? So, Elimelech means, my God is King. Ganda ng name niya, no? My God is King. But, during that time, walang king ang Israel. So, kahit na ipatato pa niya yan, i-Facebook post pa niya yan, it doesn't matter, no? Kung hindi naman si Lord talaga ang king ng buhay niya. Kasi kung may hirapan ka na lang, 'di ba? Kung may hirapan ka na lang at alam mong si Lord ang iyong hari, mas okay na magstay ka na lang doon sa hirap na alam mong nandoon si Lord. Kaysa umalis ka doon, mag-suffer ka na hindi mo kasama si Lord. Amen. So, we see a man, Elimelech, turning his back on God because he wanted to provide for his family. Maganda naman yung intention niya. So he goes to Moab, which doesn't have a great history. Ano ba ang history ng mga Moabites? Diba, yung history ng mga Moabites, ito yung si Lot, kasama yung mga anak niya, diba? Yung isa sa anak ni Lot, parehas silang nagkaroon ng sexual relationship. Yung isa sa anak ni Lot, ang naging bunga nun is si Moab. And si Moab, ito yung isa sa mga tao na kina-curse yung nag-hire ng tao na mag-curse sa mga anak ng Diyos. So wala talagang maganda, di ba? Yung pupuntahan nila, di ba kung na-survey man lang nila yon. So they run from famine in the hopes of not dying of starvation. But look what happens. Sabi dito sa verse 3, then Elimelech died and Naomi was left with her 2 sons. The 2 sons married Moabite women. One married a woman named Orpha and the other a woman named Ruth. But about 10 years later, both Mahlon and Chilion died. This left Naomi alone with her 2 sons or her husbands. Diba? Ano ba yung motive nila? Bakit sila pupunta doon? Para mabuhay. Nagsettle sila doon para mabuhay. Tinakasan nila yung famine. In the hopes na hindi sila mamamatay sa patagutom. Pero hindi naman po sinabi dito kung paano sila namatay. Ano? So yun nga, sabi ko nga, kung mahihirapan na lang tayo magstay, it's better to stay in the presence of God kahit na nahihirapan ka than to be outside the will of God. Doing something your own way. So the names of the women were mentioned, Naomi, Orpha, and Ruth. So sabi ko nga, magpo-focus po tayo doon kay Ruth. So let's continue on. So 3 qualities that showed Ruth's loyalty. 1, commitment, 2, courage, and 3, character. So ito po yung ating mga pag-uusapan. So in verses chapter 1, 6-7, Naomi was going back to her homeland with her 2 daughters-in-law, right? So, but in verse 8, along the way, Naomi said to her daughters-in-law, go back to your mother's homes. And may the Lord reward you for your kindness to your husbands and to me. And then in verse 9, may the Lord bless you with the security of another marriage. Then she kissed them goodbye and they all broke down and wept. So it could be na nakipakinggan ni Naomi doon sa verse 6 na narinig niya na si Lord bless na ulit ang land, yung kanilang bayan. Pinagpala na ulit ng bayan nila, so babalik na sila. So kasama niya ang kanyang mga daughters-in-law. So habang daan,
habang daan, siguro naisip ni Naomi, nakakahiyang bumalik. Ako lang to pero baka naisip ni Naomi, nakakahiyang bumalik. Kasi, di ba, lahat ng nag-a-abroad, kung nag-abroad sila, lahat na nag-a-abroad pag umuwi, dapat mayaman. Yun yung tingin ng tao, di ba? Pag nasa abroad ka, mayaman ka. Kung alam lang nila. Kung alam lang nila kung ilan ang iyong trabaho. 'Di ba? Parang napakadali. Parang napakadaling magpa-GCash. Pero hindi, 'di ba? So ngayon, si Naomi, sinabi niya na bumalik na lang kayo sa inyong mga magulang. 'Di ba? Kasi nga, bata pa sila. Makakapag-asawa pa sila ulit. Makakapag-anak pa sila. So ngayon, 'di ba? Maybe Naomi doesn't want evidence ng kanyang failure. Kasi nga, ano ba yung mga napangasawa ng mga anak niya? Moabites. Ano ba ang Mosaic Law? Diba? Do not intermarry. Ayaw nila na kinuman ng Lord na huwag kayong mag-i-intermarry sa ibang faith. Diba? Pero ano yung ginawa? Kasi nga tong si Elimelech, siguro may pagka-relax tong si Elimelech na punta tayo doon and then nakuha to ng mga anak niya na okay lang pala mag-compromise. So, in verse 10, no, they said, we want to go with you to your people. Verse 11, but Naomi replied, why should you go on with me? Can I still give birth to other sons who could grow up to be your husbands? No, my daughters, return to your parents' home, for I am too old to marry again. And even if it were possible, and I were to get married tonight and bear sons, then what? Would you wait for them to grow up and refuse to marry someone else? No, of course not, my daughters. Things are far more bitter for me than for you because the Lord himself has raised his fist against me. And again, they wept together and Orpah kissed her mother-in-law goodbye. But Ruth clung tightly to Naomi. This is the part na makikita natin yung loyalty ni Ruth. Diba? So, next slide. Number 1 is commitment. Makikita natin yung commitment dito ni Ruth. Na sinabi na ni Naomi na hindi na ako magkakaanak ulit. It's like a parallel na nung sinabi ni Jesus, di ba? Si Naomi sinabi na niya lahat ng hindi naman siya nagbibigay ng excuse, but nilatag niya sa mga daughters-in-law niya na hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin doon, hindi na din naman ako magkakaanak, anong gagawin natin, di ba? Pity party. Di ba? So, pero sabi ni Ruth dito, but Ruth said, don't force me to leave you. Don't make me go home. Where you go, I go. Where you live, I live. Your people are my people. Your God is my God. So ito yung commitment ni Ruth, no? Di ba sa natin naririnig to karaniwan? Itong verse na to, sa 16-17. Where you go, I go. And where you live, I live. Your people are my people. Your God is my God. Di ba lagi natin naririnig to sa mga weddings? It's a vow of commitment. Di ba? Ang ganda pa nga ng kanta ni Chris Tomlin dito Doon pala yung kinuha, no? Kay Ruth. So in this verse, we could see Ruth's conversion. Di ba? Her commitment to Naomi is like a declaration of her commitment to God. Di ba? What do we know about Ruth? Si Ruth, isa siyang Moabite woman. And Moabite people have a lot of false gods, pagan gods, di ba? Si Chemosh isa sa mga Diyos-Diyosan nila. But she married an Israelite man. And maybe along her journey in being there in their family, napapag-usapan si Lord. So sigurado na through Naomi's family, merong background si Ruth ng kung sino ang Diyos ng Israel. So Naomi tells her to go back to her gods and her people, but Ruth makes a decision. Sabi niya, where you go, I go. Where you stay, I'll stay. Where you live, I live. Your people are my people. Your God is my God. So she is committing herself to the fact na hindi nila alam kung ano yung dadatnan nila doon sa homeland ni Naomi. Diba? And diba noong unang panahon, wala pa namang eroplano. Diba hindi naman direct yung flight. Kung galing sila dun sa Moab, pupunta dun sa homeland ni Naomi. Wala namang direct flight. Ruth could have changed her mind na, bakit ba nasabi ko pa to?
uwi na lang ako, di ba? Baka halfway, di ba? 50 miles. Or complain na lang siya, nag-complain na lang siya na parang mga Israelita nung nag-wander sila sa sa uh, sa sa desert, di ba? Pero hindi, yung commitment ni Naomi nandun. So she made a decision to stay no matter what. So ano ba yung pinagdesisyonan niya? She decides to forsake her own family. Hindi na siya babalik. 'Di ba? She has a choice to go back kasi nga wala naman, napatay na yung kanyang asawa. Pero nagstay siya kay Ruth. Ano kayang nakita niya kay Ruth? 'Di ba? Kaya tayo pong mga Kristiyano, talagang dapat isabuhay talaga natin kung ano yung mga natututunan natin. Kasi may mga taong nakikita kung ano yung hindi natin nakikita. Ano ba? May mga tao na may nakikita sa atin. Na-encourage sila. Diba? So, this decision, diba, parang in verse 11 to 13, so itong decision na to are all the reasons why they should not go with her, sinabi ni Naomi. So, and Naomi's reasoning is like a parallel to counting the cost in following Jesus. Diba? So, do you remember in the New Testament, in Luke 9:57, sabi po dito, as they were walking along, someone said to Jesus, I will follow you wherever you go. But Jesus replied, foxes have dens to live and birds have nests, but the Son of Man has no place even to lay his head. Jesus was basically saying, homeless ako. Diba? Parang si Ruth. Hindi ko pa alam kung anong pagdadaanan ko doon. Would you still commit? Di ba minsan pag enthusiastic tayo, Lord, send me there. Ako na lang. Di ba? Pero minsan we don't count the cost. May kabayaran po ang lahat. Kasi pag nag-offer tayo kay Lord na hindi nag-cost sa atin, wala lang yun. Di ba? Tulad na tong time na to. Di ba? You're giving your time. Na sana naglaban na lang tayo, nag-grocery tayo, but you are here. Di ba? So, Naomi lays out to Ruth that she was not even sure what would happen to her, but see Ruth's commitment. So, in the next slide, makikita natin ang courage ni Ruth. We see Ruth's courage. In verse 16, but Ruth replied, don't urge me to leave you or to turn back from you. So, di ba, grabe yung courage ni Ruth. Na she is embarking on a journey into the unknown. Into the unknown. Mga maka-frozen dyan, ano? So despite fears and uncertainties, she was determined to face the challenge of being a foreigner. Diba? Nung lahat po tayo nagpunta dito sa Canada, sino na culture shock nung una? Diba? Talagang may takot. May takot pero pag alam mo na, nasa Lord ka babalik. Or sa Lord ka pupunta. Mawawala yung takot, magkakaroon ka ng courage. So when we commit to the cause of following and being loyal to Jesus, we must have the courage to endure everything. Diba? Sinabi nga po ni Lord, nilay niya doon yung mga cause ng pag-follow sa Kanya. So in this life, nothing is sure. But one thing is for sure na take courage kasi if we remain in God, He will be there to help us. So yun po yung sabi ni Tita Lodi last week, no? In one of her points. God is faithful in encouraging us to be loyal to Him. So kapag pinanghihinaan ka na, bakit ba ako nagpunta dito? Pero may leading naman ng Lord. Tatagan mo lang, di ba? Talagang pray lang. So, yung courage ni Naomi, pinapakita dun yung all-in commitment niya. Na talagang leaving her past behind. Without hesitation or regret. Kapag nag-step ka na, when you decide to be loyal to God, talagang bibigyan ka niya ng courage na minsan panghihinaan ka, minsan pag meron ng mga challenges, parang ayoko na, wala naman nangyayari sa mga prayer ko. But then the Holy Spirit will speak to you. And especially if you're reading the Word of God na talagang continue on, di ba? Andyan si Lord, talagang ibuboost yung natin, yung moral natin. So number Ruth,
Ruth. Number 3 is Ruth's character. So ano ba yung background ni Ruth, di ba? She came from a Moabite clan, di ba? A clan with a lot of gods and is far from the Lord. Pero despite that, Ruth's character in this story is amazing. Kasi pwede naman niyang iwanan yung mother-in-law niya, di ba? Di naman niya kadugo yun talaga eh. That's her mother-in-law. She could have left her mother-in-law along the way. Di ba? But, ano yung lumabas sa character ni Naomi? In verse 1, 16, 17, sabi dito sa last ng 17, not even death itself is going to come between us. So nandun yung character na kahit anong mangyari, hindi lang kita sasamahan sa maganda, sasamahan kita sa mapangit. Diba? Para talagang mag-asawa. Remember, we are the bride of Christ. Diba? And we are to submit to God. So, despite Ruth's background, di ba, kasi in general to, yung mga Moabites, pag sinabing Moabites, maririnig, alam nila na they worship false gods. Or pag sinabing mga Pilipino, ayan, masisipag yan. When you hear the word Filipino, what comes to your mind? Hardworking, always smiling. Right? Kahit na even may bagyo, talagang nakakangiti tayo mga Pilipino, very resilient. Diba? Yung mga nakadikit sa Filipino, ganon, diba? So, yung character ni Ruth in this story is very amazing. Kasi nga, etong mga Moabites, talagang kung sasabihin natin, parang walwal sila, kahit ano ang kanilang gawin. And nung pumunta sila dun sa lugar nila, in chapter 2, makikita natin na si Ruth ay nagtrabaho sa gapasan. Diba? Sino yung mga gumagapas? Yung mga may ano dyan, may mga ektaryang lupain, ano? Diba? Pwede naman siya mag-prostitute na lang. Pero anong ginawa ni Ruth? Sa chapter 2, mababasa po natin doon na dahil matanda na si Naomi, gusto niyang mag-provide. Naisip niya na meron siyang courage na dahil nag-commit siya, nasasamahan niya si Naomi, despite good or bad, nagkaroon siya ng courage na mag-glean. Diba? And makikita natin yung character ni Ruth na hindi siya pabebe. Hindi siya maselan. Ano? Kasi nag-glean siya, diba? Pag humagapas ka, pagpapawisan ka, diba? Laput-laput kung naka-makeup si Ruth. Laput-laput yun. Habang naggagapas, nagpupulot ng mga tira-tira. Diba? Pero hindi. Or in our days ngayon, si Ruth hindi siya nahiya na pumila sa food bank. Hindi siya nahiya na pumila sa food bank. She didn't feel embarrassed to line in the food bank or sa mga nagpapamigay ng pagkain. Kasi yun yung gusto niyang gawin para sa mother-in-law niya. Diba? Nung na-reach nila yung taon, pwede naman yung magaan na trabaho na lang kuhanin niya. Pero hindi yun yung ginawa niya. She humbled herself to glean into the fields. Diyan po lumilitaw yung character ni Ruth. Meron siyang character na makikita natin sa Galatians 5:22-23. Yung fruit of the Spirit. Dahil nagkaroon siya ng conversion, di ba? But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. So paano ba nagkaroon ng impact yung loyalty ni Ruth kay Naomi sa kanyang buhay? So Ruth's loyalty to Naomi brought about a transformative experience in several significant ways. Diba? Kahit na anong nangyari sa kanila. Diba? Dahil si Naomi, bitter na bitter siya sa nangyari sa kanila. Kasi sabi nga niya dito, we left full. Diba? Nung umalis sila, buo yung pamilya nila. And then nung bumalik sila, ilan na lang? 2 na lang sila. Wala na yung 2 niyang anak at wala na din yung asawa niya. Yung dapat na magpo-provide para sa kanila, wala na. Diba? Wala na. Kaya po dapat,
ano din, sa atin, kumbaga, sa mga single pa dito, don't make marriage your escape. Lalo na sa mga lalaki, lalo sa mga lalaking single, don't make marriage your escape. Because, kung ano yung magiging desisyon mo, your family will also reap that decision. No? So sa mga may asawa, tanungin niyo po kung gaano kadali magkaroon ng asawa. Ano? Pero hindi. But we are to stay loyal and we are to stay humble para magkakaroon tayo ng transformation. So, loyalty leads to, number 1, identity transformation. So, yung loyalty ni Ruth, it led her to a transformed life. Kasi nga, pagpunta niya doon sa homeland ni Ruth, bago lahat, wala siyang kakilala doon. Diba? Si Ruth lang yung kakilala niya. So Ruth's commitment to Naomi led to a transformation of her identity. By choosing to leave her own people and homeland to stay with Naomi, Ruth embraced a new identity as part of Naomi's family and adopted Naomi's God as her own. Diba? Once we embrace God, diba, as our God, our identity changes. Mayroon pong transformation. Wala po dito na totoong tumanggap na hindi nagbago ang buhay. Diba? Kung dati lahat ng lumabas sa bibig mo negative, lahat ng lumabas sa bibig mo madumi, nung tinanggap mo si Jesus Christ as your Lord and Savior, ano na yung lumalabas? Diba? Nafi-filter na kahit na hindi naman yan talagang overnight mababago ka. Pero merong transformation. Nagkakaroon tayo ng identity transformation once we decide to be loyal to God. So number 2, loyalty leads to faith transformation. So dahil sinabi ni Naomi na kung sino ang Diyos mo, yun na din ang Diyos ko. Diba? Yung transformation ng pananampalataya niya, from having false gods, sigurado tong si Ruth, wala na. Tinalikuran na niya yon kasi nakilala na niya ang Diyos ng Israel. So nagkaroon siya ng transformation. So Ruth's loyalty to Naomi deepened her faith and trust in God. Despite facing uncertain circumstances and leaving behind the familiar comforts of her own land, her homeland, Ruth demonstrated unwavering trust in God's guidance and provision. Her act of loyalty was an act of faith, and through it, she experienced God's faithfulness in providing for her needs and guiding her path. So kapag po yung pananampalataya natin is nag-shift, lumalim, nagkakaroon tayo ng transformation. And talagang kailangan natin na maging tapat sa Diyos. Kasi si Lord kaya tayong baguhin. Yung mga tao sa paligid natin, hindi natin kayang baguhin. Di ba? Ilang beses mo nang tinry baguhin yung asawa mo. It doesn't work. Only God can do that. Only God can transform everyone. Di ba? And even our faith, we cannot push it on other people. Di ba? So faith is transformative. Ano pa ang nagagawa ng loyalty? Loyalty leads to character development. So character development. Ruth's loyalty was not just a one-time decision, but a consistent pattern of faithful commitment throughout her life. Her loyalty to Naomi cultivated virtues such as courage, perseverance, and selflessness. Diba, nag-provide siya for Naomi. Andun yung selflessness. So through her loyalty, Ruth demonstrated the fruit of the Spirit, as described in Galatians 5:22-23. And she grew in character, becoming a woman of integrity and strength. So sa character ni Naomi na yun, ni Ruth, dun sumusunod ang blessing, which leads to another point. Loyalty leads to blessing and redemption.
Ultimately, Ruth's loyalty to Naomi resulted in blessing and redemption not only for herself, but also for Naomi and their family. Ruth's commitment to Naomi led her to meet Boaz. So kung gusto niyo po yung love story, punta kayo sa chapter 2 pag uwi niyo, no? Kung paano mag-meet itong dalawa. So going back, di ba, si Naomi, after 10 years, she decides to go back to her homeland. Diba? Ano ba yung iniwan nila sa homeland nila? Yung mga gathering. Imagine someone leaving the church for 10 years. Doing what is right in their own eyes. It's like Naomi. Sabi ni Naomi dito na may case sa kanya ang Lord. It's not to be taken negative, but she is looking at it na She is acknowledging na meron silang pagkakamali, that the Lord's hand is with them, na dinidisiplina siya ng Lord. Gaano po kaimportante yun? Kasi minsan we block the blessings because of our disobedience, because of the sin na hindi natin ma-let go or hindi natin ma-confess. Diba? But then going back, imagine Naomi going back to church. Because they're in their homeland, diba? They do sacrifices. I don't know if they did it in Moab or they just settled there na ginagawa na nila kung ano ginagawa ng mga tao, ng iba. So no matter what happens, kahit na umalis ka, kahit na nahihirapan ka, wag kang aalis sa cover ng Panginoon. Diba? Kasi nandun yung blessing and redemption. Kahit na gaano ka pa nagkakasala, huwag kang hihinto. Huwag kang hihinto sa pagtawag sa Lord. Diba? And kapag tumawag ka sa Lord at pag nagsalita siya, make sure na yung i-commit mo talaga. Kasi pag sinabi ni Lord, sige, let go of this thing, let go of this relationship or what. Diba? Make sure na kapag tayo yung nagsabi nun, tayo yung nag-volunteer nun, na magagawa natin. Diba? So, blessing and redemption. It led to her meeting Boaz. Bakit importante si Ruth? Siya lang naman ang magiging grandmother. Diba? Isa siya sa talagang pagdadaanan. So, si Boaz na napangasawa niya. And ano ba ang background ni Boaz? So, si Boaz, wala dito sa slide ko si Boaz. Pero sa chapter 2, mamimit niya si Boaz. Si Boaz yung kanilang kinsman, redeemer, and siya yung naging husband ni Naomi. So in those times, sa ancient Israel, na kapag namatay ang asawa ng isang namatay ang lalaki, dapat may papalit doon na lalaki. Or papalit yung kapatid to fulfill, to bear a son for that who passed away. So itong si Boaz, hindi siya kapatid nila Elimelech or ano, pero kamag-anak siya. Siya ay kamag-anak na siya ay redeemer. Si Boaz ay isa sa mga sumusunod sa law ng Lord. Si Boaz ay isang maka-Diyos. Kasi nga, alam ni Boaz din yung law na kapag merong when there are mga babae na widow or may mga nahihirapan, di ba? Yung mga businessman at that time, kapag may fields kayo, iwanan nyo, wag nyong simutin. Di ba? Yun po ang law. Wag nyong sisimutin yung mga nakuha nyo. Mag-iiwan kayo dapat sa mga mahihirap. Because that is your blessing. It's showing mercy. So itong si Boaz, makikita natin na hindi lang siya man of God, siya talaga ay sumusunod sa Lord. Kasi sinabi niya doon na, dito ka na lang, di ba? Nung na-meet niya si Ruth, dito ka na lang. Di ba? You are safe here. And sinabihan niya yung mga workers niya na, don't let anyone touch Ruth. And kung ano yung gustong kuhanin niya, hayaan niyo lang siya. Diba? Makikita natin yung pagpapala kapag sumunod tayo sa Lord. Andun yung pagpapala and yung redemption. So
So, through their union, naging mag-asawa po si Ruth and si Boaz, they became ancestors of King David and ultimately of Jesus Christ. Diba? How amazing na etong dalawang tao na to is nag-meet to be a part of this amazing history, amazing story na so Ruth's loyalty set in motion a chain of events that brought about God's redemptive plan for humanity. So Ruth was a big part of the redemptive plan of God for humanity. Kasali po tayo dun. No? So in summary, Ruth's loyalty was transformative because it reshaped her identity. It deepened her faith, developed her character, and led to blessing and redemption in her life. Her story serves as a powerful example of the transformative power of loyalty and faithfulness in God's plan. So loyalty, a commitment that transforms. So pwede ko na pong tawagin dito ang ating music team. So in your life, meron ka bang commitment? Meron ka bang courage? Meron ka bang character? Kasi pag meron po tayo na to, pwede tayong gamitin ng Lord. Pwede tayong gamitin ng Lord. Diba? And I challenge you to reflect your own commitment to God. Asan ba yung commitment natin? Asan ba yung heart natin ngayon? In this time, sa walk natin sa buhay, nasan nga ba yung commitment natin? Kapag nahihirapan tayo, kanino ba tayo kumukuha ng courage? And sino ba ang bumabago ng character natin? So our loyalty, may Ruth's loyalty serve as an inspiration to all of us, ano? Na kahit anong hirap, kahit anong sakit, diba? Yung buhay natin hindi naman laging masarap. Diba? Akala po ng ibang nasa ibang lugar, pag nakita tayo dito sa Canada, uy, ang gaganda ng mga post nila, ang saya-saya ng buhay nila. Diba? But behind those posts, diba? Hindi mo naman ipopost kung naglilinis ka ng toilet. Hindi mo naman ipopost kapag nasugatan ka sa work, or nag-OT ka, or napagalitan ka ng boss. Diba? But still, loyalty should have a transformation in our life. Should make us humble. Should make us loving. Should have us a faith formation. And it should develop our character. And lastly, yung loyalty po natin, it brings us redemption and blessing. So tayo po tayo lahat. So, ang ganda po ng kinanta natin kanina, no? That speaks of how loyalty is. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. So, pwede bang katayin natin yung ulit? Ganun po yung loyalty. Dapat pag sinabi natin, sa lahat ng panahon, diba? Si Lord ganun ka-loyal sa atin. Kahit na tayo hindi tayo loyal, kahit na tayo umaalis tayo pilit, under His covering,
andun siya. Kahit hindi tayo mabuting anak sa Kanya, siya, kahit anong panahon, nananatili siyang Diyos at tapat sa buhay natin. Andun yung commitment niya sa atin. So I want to challenge you to maybe commit or recommit your life unto God once again. No? Kung hindi mo pa inaanyayahan ng Diyos sa buhay mo na maging Diyos ng lahat, hindi Diyos lang ng pamilya, pero hindi Diyos ng trabaho. Invite Jesus to be your God. So can I invite you in this short prayer? Just say, Dear Lord, I confess that I am a sinner and I am in need of your saving. Lord, pumasok ka sa buhay ko. Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang tagapagligtas ng aking buhay. Maghari ka sa aking buhay, sa aking puso, at sa lahat ng aspeto ng buhay ko. Mula ngayon at magpakailanman. Baguhin mo ako araw-araw sa tulong ng iyong banal na Espiritu Santo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes, hallelujah, Lord God. Lord, you see your people right now. Come on, church, just speak unto God. It's between you and God. Kung ano man yung i-commit mo sa Kanya. I want to challenge you to be loyal to Him, to take that step. Maybe there's a conviction in you to level up, na magkaroon ng transformation. Kasi hindi natin magagawa yun kung tayo lang. Without the power of the Holy Spirit, we cannot do anything. And apart from God, we can do nothing. So just commit. And ask God for forgiveness if there are times na disloyal tayo sa Kanya. Nakikinig siya sa atin ngayon. Hallelujah, Jesus. Let us pray. Panginoon, maraming salamat nga po sa inyong salita sa araw na to. Lord, we are humbling ourselves before you, O God. Patuloy, Panginoon, that we commit ourselves unto you, Lord God. We commit ourselves, our whole lives, to serve you. Lord, and we ask for forgiveness, Lord, for at times, Lord, that we are disloyal to you, Lord God. Lord, forgive us. And will you cleanse us, O God? And Holy Spirit, continually, samahan mo nga kami, Panginoon. Samahan mo kami, Banal na Espiritu Santo, sa bawat lakad, sa buhay namin, sa bawat gising namin. Kayo nga ang pumuno sa amin. Hallelujah, Jesus. Lord, maraming salamat dahil sa lahat ng panahon, ikaw ay tapat. Sa lahat ng panahon, dakila ka. Sa lahat ng panahon, Lord, you give us the courage. Every time, Lord, that we fail and we say sorry, you are there, Lord, to hug us, to forgive us. And we thank you, Lord God, for being our number one encourager and for changing our character. Lord, patuloy nga, Panginoon, sa buhay na to, patuloy na hubugin mo nga kami, Panginoon, into the person that you want us to be, Lord.
We don't want to just settle, Lord, kung ano man nga ang sabihin ng ibang tao sa amin. But Lord, give us the humility for us to have a change in our hearts, in our character, Lord God. Patuloy, Panginoon, na kayo ang makita sa buhay namin kahit hindi kami magsalita, Panginoon. Sa mga kilos namin, Lord, kayo nga po ang makita. Lord, fill your people with your anointing, with your power, with your Holy Spirit, Lord God, that we may better serve others, Lord. At na mapabuti nga po namin, Panginoon, ng aming mga sarili. Lord, we thank you for everything. Hallelujah, Jesus. Come on, church, let us worship God one more time sa lahat ng panahon. Maraming salamat nga, Panginoon, sa salita mo sa araw na to, Lord God. Maraming salamat, Lord, sa encouragement. Lord, thank you for your loyalty unto us, Lord God. We just want to give you back all the glory, praises, highest adoration, because you deserve it. You deserve all of it, Lord God. And all the saints of God shout, praise the Lord. Amen. Surrender.